Bago po tayo magpapabautismo sa tubig, lalong-lalo na sa mga participants ng water baptism, kinakailangan bago po ninyo gawin yan, ay dapat lubos na maunawaan ninyo kung ano ba ang ibig sabihin ng pagbabautismo sa tubig, kung bakit ito ginagawa ng bawat sumusunod kay Kristo. No? So, mahirap naman kasi na mamaya lulusong kayo sa tubig, magpapabautismo kayo, subalit hindi nyo pa alam kung ano ang kahulugan kung bakit ninyo ginagawa yung bagay na yan. Kaya nga gusto ko munang ituro sa inyo para magkaroon po tayo ng kaalaman and at the same time, alam natin yung layunin kung bakit natin ginawa ito. Kasi mamaya, pag umuwi kayo, saan kayo galing, ay nagpabautismo sa tubig. Ano ba yung bautismo sa tubig? Minsan wala tayong naisasagot. Kaya ngayon, kinakailangan maunawaan po natin. Okay, una, alam niyo ang pagbabautismo sa tubig, isa po itong napakahalagang gawain, lalong-lalo na doon sa mga sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Very important po ito sa lahat ng mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, what is water baptism? Ano ba ang ibig sabihin ng pagbabautismo sa tubig? Alam nating lahat na ang pagbabautismo sa tubig, ito rin po ay maikukonsiderang banal na seremonya, sang-ayon doon sa ipinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. Sa madaling sabi, magpapabautismo kayo dahil ito ay utos mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Ang water baptism, kung makikita po natin, ito po yung tinatawag na paglubog sa inyo mamaya doon sa tubig. Kasi yung ibig sabihin ng baptism, sa Griegong pagsasalita, yan po ay nasalin sa baptizo. Na ang ibig sabihin ng baptizo, makinig kayo, to immerse, to dip, or to submerge. Ibig sabihin ng baptizo, yung ilulubog kayo sa tubig. Naintindihan niyo? Yun ang ibig sabihin ng baptism. Ngayon, ang gagawin ninyong pagbabautismo ngayon, ito ay gawain na meron kayong pananampalataya kung kaya't magpapabautismo kayo. Pangalawa, magpapabautismo kayo dahil ito rin po yung palatandaan ng inyong pagsunod sa Diyos sa kanyang utos na kinakailangan magpa-water baptism tayong lahat. Kayong lahat. Okay, tingnan ninyo. In short, ang ibig sabihin ng water baptism, pakinggan ninyo, the believer physically and publicly identifies himself with the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, kapag nagpabautismo kayo, ito yung tinatawag na identification ninyo na doon sa pagkamatay ni Jesus Christ na isama kayo. Kapag nilubog kayo mamaya. Pagkatapos, doon din po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, kasi kapag nilubog namin kayo mamaya, posible namang hindi ko kayo iwayaahon. So, ibig sabihin, aahon kayo uli. So, yun din po yung simbolo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Naintindihan po natin? Okay. Tingnan natin. Why do we do full immersion? Bakit ginagawa natin yung paglubog? Kasi karamihan sa inyo, nabautismohan daw sa malaking simbahan. Pero doon sa malaking simbahan, hindi po paglubog sa tubig ang ginagawa.
Di ba? Meron yung malaking parang lababo, di ba? Tapos ginaganyan lang ano. Yung iba naman, wisik-wisik. Pero wala po doon yung tinatawag na kahulugan ng baptiso, which is immersion, yung ilulubog. Bakit kaya ilulubog? Okay. Kasi yung paglubog sa tubig, mamaya, pag mailubog kayo, ito po yung simbolo ng pagkamatay ni Jesus Christ. Nakakita na ba kayo ng namatay na inilibing nakatayo? O nakayuko? Diba, lahat ng mga namatay kapag ihimlay na yan, laging nakahiga. Kaya nga, full immersion, sabi niya, hihiga siya, ito yung tinatawag na watery grave. Kapag mahihiga ka ganyan mamaya, ibig sabihin, lulubog lahat ng katawan mo. Kasi yun, yung simbolo ng pagkamatay ni Jesus Christ. Kasi pagpapautismoon kayo mamaya, may hahawak sa likuran ninyo, may susuporta, tapos nakaganyan kayo, tapos ilalarawan kayo na ihihiga para yun yung namatay. Kaya hindi pwede yung huhugasan yung ulo. Hindi po yun full immersion. Di ba? Hindi po yun. Dapat ilulubog lahat ng katawan. Naintindihan po natin. Okay. And then, when is the time of baptism's occurrence? Ang sinasabi dito, makinig kayo, sabi niya dito, immediately after your conversion with Christ, immediately kinakailangan magpabautismo ka na. Ano? Ang ibig sabihin yan, once na tinanggap mo na si Jesus Christ, once na naglilingkod ka na kay Jesus Christ, immediately kinakailangan mag-submit ka na sa water baptism. Okay, ito po yung sinasabi niya. And then, why should a Christian be water baptized? Bakit ba kinakailangan kayong magpabautismo? Sinasabi niya sa Matthew 28:19, it is a command of Jesus. Dahil ito ay utos ng Diyos, so kapag nagpabautismo kayo, sumusunod lamang kayo doon sa utos ng Diyos. Okay? So, pangalawa, why should a Christian be water baptized? It is the pledge of God or good conscience toward God. Ang ibig sabihin ng good conscience, yung tinatawag na, okay, alam natin na yung pagbabautismo sa tubig, ito ay utos ng Diyos, tama. At alam din natin na ang bautismo sa tubig, ito ay isang napakaganda o mabuting bagay na kinakailangang gawin. So, ano pa ba ang dahilan kung bakit hindi tayo magsasubmit ng water baptism? Dapat every Christian, mandato sa kanya na siya po dapat ay magpabautismo sa tubig. Dahil isa po itong utos ng Diyos. Ano yung sinasabi niya? Yung utos na yan, Matthew 28:19. Go ye into all the world, sabi niya, and preach the gospel. Pagkatapos na ma-convert sila, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maliwanag po yan. And then pangatlo, why should a Christian be water baptized? It is the example set by Jesus Christ Himself. Kasi maging si Jesus Christ, nagpabautismo din po siya sa tubig sa pamamagitan ni Juan Bautista. Tignan niyo yan. Kinakailangan din po nating magpabautismo sa tubig dahil yung pagbabautismo ni Jesus Christ sa tubig, nag-iiwan po siya ng halimbawa mamaya na sa lahat ng susunod sa kanya, kinakailangan sundan din po nila yung yapak na yon ng ating Panginoong Hesus na kung saan nagpabautismo siya sa tubig.
Therefore, it is but proper that all Christians should be submit into water baptism. Dahil iniwan ito ng Panginoong Hesus na halimbawa. Kung siya nga nagpabautismo, how much more sa ating mga sumusunod sa Kanya ngayon? Dapat magpabautismo din tayo. Amen. Okay. Ang tanong, ito yung maraming tanong. How old should children are before they are baptized? Kasi ito yung maraming tanong eh. Ilan ba ang taon? Kasi yung mga iba, sabi, ina-address nila itong tanong na ito. At what age, sabi nila, may children be baptized? Actually, dito sa Biblia, wala naman sinasabi dito kung ilan ang edad na magbabautismo. Wala pong sinasabi ang Biblia. Kaya lamang, ang napakagandang sagot dyan, ito, pakinggan ninyo. When the child, halimbawa, sabihin na natin 12 years old, or 11 years old, or 10 years old, pero ang ia-assess mo sa kanya ito, when the child can give a believable profession of faith. Ang ibig kong sabihin nito, kung yung bata ay tinatawag na nakakaintindi na siya, patungkol po sa ebanghelyo ng Diyos at patungkol din po sa pagbabautismo sa tubig, at nakikita din natin sa, sabihin na nating batang yan, na meron na po siyang tunay na pananampalataya sa Diyos, para sa akin, pwede na po siyang magbautismo as long na nakikita natin na sa batang yan ay nauunawaan niya na yung gawain ito, at nakikita rin natin na ang batang yan ay namumuhay na po siya ng isang buhay bilang isang Kristiyano. Kaya yung iba, sapagkat hindi po naman lahat maa-assess yung mga anak ninyo, so it is depende na yan. Depende na yan doon sa mga magulang. Kasi sila ang mas nakakakilala sa kanilang mga anak, as long na nakikita na nila yung anak nila ay naiintindihan niya na yung pagkikita sa Diyos, naiintindihan niya na yung spiritual na pamumuhay, at naiintindihan niya na ang bautismo sa tubig, regardless of age, basta naiintindihan niya na, pwede. Ano po? Wala po yung tinatawag na na-set na taon dito sa Biblia. Okay. Pagpito, baptism in water is a confession of the following. Ito po yung position statement po natin. Una, kapag nagpapabautismo ka, ito ang pakatandaan natin, it confesses your belief in the death and resurrection of Jesus Christ. Ibig sabihin, kapag nag-commit ka, nag-submit ka sa water baptism, ito po yung pagpapahayag mo ng paniniwala doon sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Naintindihan niya? Pag lumusong kayo mamaya sa tubig, yun po yung expression, yun po yung pagpapakita ninyo na kayo ay naniniwala sa pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Okay, pangalawa, it professes our belief that we are part of the universal church on which Christ is the head. Ibig sabihin, kapag lumusong kayo sa tubig, isa na naman niyang pagpapakita na kayo ay kabahagi na doon sa tinatawag na universal church. Kapag sasabihin yung universal church, hindi lamang sa grupo ng Foursquare, kung hindi lahat ng mga evangelical churches or Protestant churches, yun yung tinatawag na universal churches, magiging kabahagi na kayo doon sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. No? Okay.
Paniniwala yan. Pangatlo, it is our statement that we have separated from the world. Kapag lumusong kayo mamaya sa tubig, ito ay pagdideklara o ina-announce ninyo or iprinoproklama ninyo publicly na kayo ay sumusunod na kay Jesus Christ at kayo ay umiwalay na sa sanlibutang ito. Ano yan? And then pang-apat, it is our statement that we have rejected the devil and have aligned ourselves with God. Kapag lumusong kayo mamaya sa tubig, ito rin yung pagdideklara ninyo, ano? Na sinasabi niya dito na nire-reject nyo na yung lahat ng uri ng gawain ng dyablo sa buhay ninyo at ngayon kayo na ay makikipag-isa kay Jesus Christ sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Okay, sabihan po natin. Okay. Ang tanang pang-8 at pang-huli. Is water baptism necessary for salvation? Kapag nagpabautismo ka ba, ito ba ay tinatawag na isang basihan para ikaw ay maliligtas? Hindi po. Ang paggawa po ninyo ng pagbabautismo sa tubig, hindi po saklaw nito yung kaligtasan. Ano? Hindi po saklaw nito yung kaligtasan. Kasi kung makikita po natin, itong water baptism, although hindi po ito isang gawain para makamtan mo yung kaligtasan, pero ang gusto ko lamang sabihin, ito ay isang palatandaan ng pagsunod ninyo sa Diyos at palatandaan doon sa utos ng Diyos na kinakailangan yung sundin na ito ay should not be ignored. Kahit hindi saklaw ang kaligtasan dito, pero kinakailangan pa rin gawin ito at huwag po nating pabayaan sapagkat ito ay pagpapakita ng inyong pananampalataya sa Diyos at pagsunod sa Kanyang utos. Amen. So, kapag lumusong kayo dyan, alam nyo na yung ibig sabihin kung bakit kayo magpapabautismo sa tubig. It is the act of your faith and obedience to the command of Christ. Amen. Wala pong nagpudyok sa inyo at hindi ka na, pero yan po ay decision po ninyo nang galing sa puso ninyo kung kaya't kayo ay magsasubmit dito sa water baptism. Amen? Praise God. So, bago po tayo pupunta doon at hinihingin ng tayong lahat ay gusto ko, manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil ang mga anak mong ito na magpapabautismo sa tubig, palatandaan lamang po ito, Panginoon, na gusto po nilang sumunod sa iyong ipinag-uutos. Napaka-importanting gawain ito, Panginoon, kaya nagpapasalamat po kami dahil ibinigay mo ang pagkakataong ito para muli ay mangyari ang iyong kagustuhan sa mga anak mo ito na magpapabautismo sa tubig, Panginoon. Nanawa, mauunawaan po nila ang tunay na kahulugan kung bakit po nila gagawin ito. Dahil gusto kanilang sundin, dahil gusto nilang ipakita ang kanilang pag-ibig sa iyo, dahil gusto nilang i-announce publicly, Panginoon, na sila ay susunod na sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya nga nagpapasalamat po kami sa mga anak mong ito na nawa sa pamamagitan ng pagbabautismo sa tubig na ito, mas lalo pang lalago ang kanilang pananampalataya sa iyo, mas lalo pang lalapit ang kanilang ugnayan sa iyo, Panginoon. Kaya pangunahan mo po ang gawain ito dahil alam namin
na ito, Panginoon, ay mandato mo sa lahat ng mga